Nalulungkot ka ba kapag hindi naiintindihan yung ipinaglalaban mo? Well, syempre, ako matyaga ako sa debate. Obvious ba? Pili tayong nakokontento sa mga bagay na hindi natin deserve. Pero hindi po ba kayo natatakot para sa safety ninyo? Baka may kalagyan ang katapangan nyo. Yun yung isang pinakaayaw ko at talagang nag-i-insert sa akin sa sitwasyon ng yung elemento ng takot. Once na may nagpasok sa eksena ng violence, nawawala na tayo sa wisyo natin. Pag nangyari yun, ang daming pwedeng masaktan eh. Pag sa trabaho, kailangang mag-imbestiga or mag-expose or pumuna or tumutol, feel ko talaga yun. Kasi hello! Meron ho kayong particular na tao from the government na gusto nyo bigyan ng mensahe? Sure ka? Yeah. Isang malaking karangalan po ang makaharap at makahuntahan ang pinagpipitagan ng senadora at syempre, ang sinasabi nilang senador na may bayag. Senador Risa Ontiveros. Sorry, ang ingay ko. Ang formal mo? Ang formal tapos Nung simula, tapos biglang nag-ano ako ng balls. Oh my gosh. Oo. Ano pakiramdam? Pag sinasabi nila, Sen, na grabe, nag-iisang babae na may bayag at babae pa. Nako, hindi ko ma-imagine yun. Basta lagi kong sinasabi, kaming mga babae, iba man ang katawan namin, may tapang din kami. So, pag sinasabi yung ganun, naisip ko lang, wala namang naiiba sa, halimbawa, pagungulit ko sa mga tanong na para maisagot lang ng maayos. Tama lang naman yun, di ba? Kahit sa ganitong kwentuhan, talagang nagkikwento tayo, nagtatanong, iniintay natin yung sagot or yung kwento. Parang yun yung natural sa pagitan ng mga tao, di ba? Di kahit sa trabaho, ganun yung ugali ko. So, anong nagiging reaction niyo kapag maraming lumalapit sa inyo, bumabati sa inyo, nakakarinig kayo ng antapang mo, Sen? Binabalik ko sa tao, sinasabi ko, oo, kasi matapang tayo, tayong mga Pilipino, di ba? Kahit sa kasaysayan natin, oh my God, ang dami nating dinaanang hirap, di ba? Grabe yung hinaharap natin, ito lang ulit, yung pandemic, di ba? Umayat na yung mga natural disaster, itong mga hamon pa rin natin sa ekonomiya. So, feeling ko, yung sinasabi nilang tapang ko, ay katangian nating mga Pilipino. Lahat ba ng mga Pilipino matapang? Well, hindi siguro tayo lahat, pero feeling ko lang marami sa atin may ganon. Kasi bakit nakaka-survive tayo? Tapos bakit pinanghawakan pa rin natin yung ating mga pangarap? Baga nagpupursige pa rin tayo. Anong tawag mo doon? Di ba tapang yun? Ano lang ikinalulungkot mo sa mga Pilipino? Mayroon din. Minsan parang nagsisettle tayo. Parang pilit tayong nakokontento sa mga bagay na hindi natin deserve. Or parang hindi natin pinanghahawakan ng habang buhay, halimbawa. Yung mga bagay na pinapangarap natin, deserve din natin yun eh. Doon ako nalulungkot kapag hindi natin kiniklaim, hindi natin inaangkin na, ay, yan, yung mas magandang buhay or yung makamit yung mga pangarap ko, deserve ko yun. Kasi bakit? Yung ibang mga tao sa ibang mga bansa, hindi nila binibitawan yun or walang nagpupumilit sa kanilang bitawan yun. We deserve that much also. Nalulungkot ka ba kapag hindi naiintindihan yung ipinaglalaban mo? Well, syempre, tao lang naman ako. Lahat naman tayo gusto natin na maintindihan tayo. Whether sa pamilya, kaya kapag may hindi pagkakaintindihan, nakakalungkot sa atin yun. So, the same sa lipunan natin or sa bansa natin. Kapag may hindi pagkakaintindihan, or kaya minsan, nagkakaroon tayo ng ugali na, ay nako, ayoko na makinig sa'yo. Patay. Yan na yung end ng posibilidad na magkaintindihan. Or worse, kasi minsan talagang it takes time na magkaintindihan. Pero, ang importante, nandun pa rin yung paggalang. Pag nawawala yung paggalang, ang hirap talaga na magkaroon ng ganyong pagtingin na, okay, kahit itong tao kinaiinisan ko sa ngayon, tao pa rin siya. May dignidad pa rin siya. Dapat may paggalang ako sa kanya. Pag nawawala yun, nalulungkot ako at saka nakakapagod. Nakakapagod either maranasan yun or nakakapagod na makita yun. So, ano lang ang kinatatakutan mo?
Meron din. Ayaw na ayaw ko ng karahasan. Natatakot ako para sa atin dyan. Kasi ako matyaga ako sa debate. Obvious ba? Diba? Kaya ko namang makipagtalo or kahit mag-argue, kahit mag-away na verbally. Pero once na may nagpasok sa eksena ng violence, ano talaga parang nawawala na tayo sa wisyo natin. Parang nawawala na yung katwiran. Pag nangyari yun, ang daming pwedeng masaktan So, yun yung isang pinakaayaw ko at talagang nag-i-insert sa akin sa sitwasyon ng yung elemento ng takot. I'm sure napakahirap sagutin para sa mga politicians o sa mga nakaupo. Yung sinasabi ko nga na lagi na, yung I hate corruption. Kaya mo bang sabihin yun? Oo naman. I hate corruption. I really hate it. Kasi middle class girl ako, lumaki ako na wala naman kaming mana, di ba? Lahat kami nabubuhay sa pagtatrabaho at mga sweldo namin. Tapos tulad ng lahat ng empleyado or kahit mga self-employed, kinakaltasan kami sa pamilya ng buwis, di ba? So nag-expect kami ng social services, mga ganon. So talagang pag sa trabaho, kailangang mag-imbestiga or mag-expose or pumuna or tumutol, feel ko talaga yon. Kasi hello, di ba? Dahil hindi mo gawain. Well, hindi ko gawain at alam ko, yan ang isang pinaka hindi namin dapat gawain, naming mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kasi ang pera ay galing sa buwis ng mamamayan, kasama tayo doon. Ang pera ay hawak lang ng gobyerno in trust. So, dapat talaga bumalik sa mamamayan. Hindi yan para sa bulsa namin. Ano ba? Oo. Ganun ka, parang simple lang, logical lang. Naiyak na po ba kayo sa ganung pagkakataon na alam yung ginagawa nyo lahat, pero yung hindi lahat ginagawa yung tama? Well, mas naiiyak ako sa mga nakikilala namin ng mga tao na sila yung nagdudusa sa mga problema. Bawa yung mga bata na ina-abuse. Diyos ko, hindi mo ma-imagine, di ba? Lalo na pag kung sexual abuse, hindi sila pinapayagang mag-aral, iniiyakan nila na 12 taon na siya, hindi pa marunong magsulat. Yun yung pinaka nakakaiyak talaga. Yung ma-meet mo yung mga tao na dumadaan sa ganyang mga matitinding issue. Kayo po, sa mga kasamahan yung mga senador po, hindi po ba kayo, pag nagtatalo-talo ho kayo sa floor, so ano ho yun? Pagkatapos ng pagtatalo-talo nyo, kikibuan ba kayo pagkatapos? Oo naman, usually. Siyempre may mga pagkakataon din na kapag naging mas personalan na yung sagutan or feel ko or ng isa yung isang issue tapos tutol yung isa. Siyempre, iniinda ko rin yun or iniinda rin niya yun. So, minsan it takes time bago humilom yun. Pero dahil kaunti lang kayo, andyan talaga kayo sa isang physical space, mahirap na habang buhay na magkaaway. So, magbabump into each other din kami or magkakasundo kami sa ibang issue naman. May ganun din Kahit kami nasa minority, sila nasa majority, kung magkaparehong advokasya namin sa isang bill or isang resolution or isang budget intervention, di dun naman kami magkakampi. So over time, hindi naman exactly nagbabalance out perfectly, pero may mga ganon. May ibang pagkakataon na magkasundo naman. And yun, ang minimum ko lang, respetuhan lang. Yung merong iba na sinabihan na wala silang respeto sa iyo. Sabi ko po, hindi naman respeto nila ang kailangan ko. Kailangan lang yung accountability. Bilang kaming pareho ay nagtatrabaho sa gobyerno. Yun. Okay. Pero hindi po ba kayo natatakot para sa safety ninyo? Lalo na kahit hindi naman nyo gustong maging matapang, pero ang impression ng marami ay ang tapang ninyo. Baka may kalagyan ang katapangan nyo. Well, ang feeling ko kasi dyan, kahit wala akong gawin, kahit wala kaming gawin, gagawin pa rin ng mga taong yon yung ginagawa nila na kino-call out namin. So might as well, gawin yung dapat kong gawin. Gawin yung dapat namin gawin. At saka, yung trabaho namin diba, ba't pa kami nandito? Ba't pa ako nandito kung hindi ko gagawin? Parang hindi pa humakausap ng Sojiville. I know, right? 23 years na lang naman. 2 dekada, isang henerasyon. Ay, wala. Gaano man sila katagal at katindi humarang, hanap at hahanap ng paraan pa rin yan ipasa bilang isang batas. Kasi yung LGBTQIA+ community hindi sumusuko. So, kaming mga allies dito sa Senate, walang na sumuko. So, itaga mo sa bato
magiging batas din yan. So, meron mo ba kang mensahe para sa mga taong gobyerno? Well, sa mga kasama ko sa gobyerno, alam ko marami sa atin ay talagang nagsusumikap pa rin na to make it work, to make government work for the people. Alam ko ang hirap gawin yon. Minsan may mga araw talaga sobrang daming hamon, pero kailangan nating gawin ito. So please, patuloy po nating gawin ito dahil hirap na hirap talaga yung ating mga kababayan. Of course, andyan ang private sector, ginagawa yung thing nila. Andyan yung civil society, ginagawa din yung thing nila. Pero tayo sa gobyerno, ito ang ating tungkulin. So gampanan po natin ito. Meron mo kayong particular na tao from the government na gusto niyong bigyan ng mensahe? Sure ka? Yeah. Mag-iisip ako ng iba pa. Well, sige, baka yung tao na pinaka iniisip ng mga nakikinig sa ating kwentuhan. At ang mensahe ko lang sa kanya ay, ako po magalang sa opisina nyo. Magalang ko rin kayo itinanong nung hearing. So, kung hindi nyo masagot ng maayos o hindi nyo masagot ng kompleto, hanggang sa huli ng hearing, ginalang ko kayo. So, yung mga pag-atake, pagkatapos na personalan, sasagutin ko at sinagot ko sa paraan ng ibalik sa issue. Kasi issue lamang simple ng accountability. Ngayon, napatunayan na hindi ako nag-iisa sa ganun. Maraming kababayan, maraming netizens din, at ngayon hanggang dumaming mga senador na kasama ko, pati mga kinatawan sa House of Representatives, ay nakita yung wisdom na yung pondo ay dapat ilagay sa tamang lugar sa ating buong gobyerno para magawa ng bawat opisina or bawat department ang tungkulin niya. Yan man ay sa isang opisina nyo, yan man ay sa edukasyon, or yan man ay sa pagbantay kay Inang Bayan sa West Philippine Sea. So, actually, parang hindi message sa kanya kasi nasaksihan naman niya yung mga developments ever since na yung hearing na yon. Na ngayon, nag-iiba ang hugis ng budget para sa taong 2024 at masayang-masaya ako dahil yung mga itinuturing na confidential ay lumilitaw na sa liwanag kung saan dapat siya at mas tamang gagamitin para yung mga tipong Coast Guard at iba pa, hello naman, masuportahan ng maayos sa napakahalagang trabaho nila. So, ewan ko kung masaya siya, pero ako masayang-masaya. Kung hindi po ba kayo naging senador, ano po ngayon si Senator Risa? Nasa theater at music ako at babalikan ko pa rin yan pag wala na ako sa formal politics. Totoo nga. Oo, talagang plano ko yan. Kasi doon ako kumbaga naligaw ng landas Nandun na ako sa theater and music nung high school, nung teenager, na na hijack nitong makulay na buhay ng pagiging aktivista at ngayon politiko. Hindi, kasi hanggang ngayon ano pa rin nag-viral pa rin yung sa inyo ni Lesa Longa sa student. Diba? Kasi naman, Leia, Monique Wilson, Lauchenko siblings, wow! Kung hindi man babalik sa repertory, mag-audition sa PETA. Curious lang ako, paano mo nahahati ang katawan mo bilang solo parent at bilang senador na parang inaasahan din ng taong bayan? Nandun sa tanong mo, yung sagot ko, matagal ng biro naming mga solo moms na, paano ba natin ginagawa to? Paano ba tayo nagtatrabaho sa labas ng bahay? Paano ba natin inaalagaan yung ating mga anak? Inaasikaso yung bahay? Tapos para sa mga tulad ko na nagtatrabaho din sa gobyerno, paano din ba natin ginagawa itong mga trabaho natin? Ang sagot ng solo mom, Mama Oki, ay we sleep less. Sleep later at night, wake up earlier in the morning para magawa lahat ng dapat para sa mga anak namin. And at the same time, gawin pa rin yung aming mga trabaho at ibang responsibilidad. So, hindi po ba kayo nagigilty na baka na kukulang kayo ng oras naman sa inyong mga kids? Maraming beses nangyari. Masyado na kayong naging abala rito sa pagiging senador. By now, medyo malalaki na sila. Yung tatlo tapos na sa pag-aaral. Pero yung bunso ko nag-aaral pa. Lalo na nung mas maliit pa sila. Nung nagtrabaho ako sa house para sa partido ko, yung Akbayan. Nung naging rep ako, tas sa mahabang panahon na aktivista ako. Lalo na nung mas bata sila, maraming pagkakataon na nagilty
guilty ako. At least tumutulong yung mga kasama ko, whether sa house noon or sa aming party. Minsan, kung may kailangan akong gawin sa trabaho namin, na ipapakiusap ko sa kanila, na i-delegate ko sa kanila. Pero kasi yung pagiging mama, lalo na pag solo parent, hindi ko naman ma-delegate yon. Ako lang talaga pwedeng mag-parent sa mga anak ko. So, pilit talagang pag may schedule conflict, ipakiusap ko sa isang kasama, gawin mo naman muna itong isang trabaho ko kasi may ganitong, halimbawa, event, attendan ko sa anak ko. Pero dun sa mga pagkakataon na hindi ko talaga nakayanan, talagang ni-regret ko. And yung regret ay hindi lang sa kanya, sa anak ko, para sa sarili ko rin. Kasi parang malingat ka lang ng sandali, biglang lumaki na yung anak mo or may karanasan siyang dinaanan na hindi na mauulit. So, hindi ka na pwedeng maging part nun. Iba yung memory na yon. Meron bang sinabi sa yung anak mo na hindi mo makalimutan tapos bigla ka na guilty? Napakabait ng mga anak ko. Hindi sila yung tipong nang guilty sa akin noon. Hopefully, dahil nakita nilang I tried my best. Pero, yung tinatanong mo yung meron ba silang sinabi na hindi ko malimutan? Yung isang hindi ko malimutan ay nung natalo ako ng pangalawang beses para sa Senate, 2013, sinabi ng panganay ko noon, nag-iisang anak kong lalaki, sabi niya, "Ma, ngayon naintindihan ko kung ba't mo ginagawa ito na para sa amin din ito." So yun ay hindi guilt yung naging reaction ko. Sobra akong natuwa na parang yung pinag-usapan natin kanina, naintindihan niya at na-appreciate niya. So yung apat niyong anak at na ipinagmamalaki niyo dahil kahit solo parent kayo, lumaking matitino. So kumusta na po sila ngayon? Okay sila. Yung tatlo ngang tapos na sa pag-aaral ay nagtatrabaho na. And then yung bunso ko, nag-aaral ng nursing para pagpasa niya sa board sa nursing, ituturing niyang pre-med din niya yon, papasok din siya sa med proper. Wow. Yan. Oo. So pag kayo po nakikita niyo yung mga anak yung gano'n, ano na nagiging pakiramdam niyo? Obviously natutuwa kayo, pero may nagawa ba akong tama to deserve this? Yun na nga kasi sa lahat, yun ang pinaka-importante sa buhay, di ba? Yung pamilya mo, lalo na yung mga responsable ka para sa kanila. Whether mga anak mo or yung magulang mo pag matanda na sila. So, ang feeling ko pag nakikita ko yung mga anak ko ngayon na tapos na yung tatlo, nagtatrabaho na, and then lahat sila, may mga partners din, masasaya sa mga relasyon nila. Sobra akong natutuwa at over time napapanatag yung loob ko na talagang tinataguyod din nila yung mga sarili nila ng maayos. Nadadaanan nila yung mga kung anong mga proseso nila sa paglaki nila at pagtanda nila, pagiging young adults nila. So, nakakampante ako na nagiging okay sila sa buhay nila. Kailan nyo naramdaman na parang hindi nyo kaya? Maraming pagkakataon din. May panahon na nasa isang, hindi eksaktong rally, parang prayer rally. Tapos biglang nag-text yung kasambahay namin na ate, naputulan tayo ng kuryente. Oh my God, napamura pa ako. Nasa prayer rally kami. No? So, kailangan ko umalis ng maaga para tumakbo dun sa opisina ng Meralco bago siya magsara nung araw na yon, yung office hours. Para may kuryente kami sa gabi. Kailangan kong bayaran. And then, yung mga, may panahon kasi, yung apat na anak ko, lahat nag-aaral pa, iba't ibang eskwelahan, different cities. Wala sila sa isang bahay? Nasa akin nung panahon yun. Pero, for some reason, nasa magkakaibang eskwelahan. May dalawang weekend na dalawa sa kanila, may Parent-Teacher Association activity. Ako naman, pabibo, miyembro sa lahat ng PTA. So, para akong headless chicken noon. Early morning, nandun ako sa isang school ng isang anak ko. Mid-morning, tatakbo ako dun sa kabilang school. And those years, talagang, wow, inasahan ko talaga yung mga ninong at ninang nila. Kasi may mga panahon ng pagbayad ng tuition, hindi ko kayang pagdugtungin yung apat. So, uutag ako sa ninong or ninang. And then, over the next years, babayaran. So, yung mga ganon. Dumating ka sa ganun po? Oo, kasi apat sila. Isa lang ako. Oo. Wala kang katuwang puno dahil namatay ang husband mo. Yes. So, mas naramdaman nyo that time yung, oh my God, mag-isa na lang ako. Kaya ko ba to? Yeah. Overnight, naranasan ko yun. For several years na nag-aaral pa sila. Kasi mula nun, nagsimula lang silang magtapos sa pag-aaral. 2015 na. So, isang dekada. Lahat sila talaga nag-aaral pa. Siguro, pakiramdam ko muntik na akong susuko. Wala akong kailangan kong itawid sila. Kasi may taon, nalimutan kong bayaran on time yung buwis ko sa BIR. Shucks!
Alala, oh my God, deadline ngayon! So, takbo ako sa BIR office namin. Lumapit ako dun sa desk. Sabi ko, ano bang penalty ko? Kinuwenta niya, then binigay niya sa akin. Then, nung nakita ko, siguro napuno na ako nung araw na yon. Umiyak ako kasi Dahil? penalty eh. Bukod dun sa buwis, may dagdag pang babayaran. Tapos, napansin ako nung miss. Sabi niya, ay ma'am, akyat kayo dun sa isang boss namin. Pwede naman kayong mag-appeal. Tapos, sabi ko sa kanya, ay, ma'am, hindi ako gumagawa nun. Kasi, sabi ko ba naman sa kanya, kasi ma'am, gusto ko ng daang matuwid, sabi ko ba naman. So, nagpaganon siya. E di, sabi niya, ma'am, upo ka muna. So, umupo ako sa harap niya. Wala, tuloy-tuloy lang yung luha ko. Yung katabi niyang babae, katabing desk, para kami naging barkada ng mga babae na na-overhear, nagkikwento ng mga kwentong buhay namin. Nag-lean over yung katabi niyang babae. Tinulak niya yung kanyang Kleenex box sa akin. Para magagawa ko ng Kleenex. Pahirin yung mga luha ko. Wala lang, natatawa ako na naalala. Saka natatouch ako kasi mga kabaro talaga, di ba? Kapwa babae. Nagbibigay ng moral support sa isa't isa. May 2 taon magkasunod na muntik na akong malate magbayad ng pamilyar sa bahay namin. Yung mga ganon. So, oh my God. Minsan, kailangan ko lang maging mas organized pa para hindi ko malimutan yung mga importante. So, kahit senadora ka na po, ginagawa niyo pa rin yan? Yes. Opo. Personal akong pumupunta sa City Hall namin para magbayad. Talaga? Actually, kailangan ko rin yun na-appreciate ko yun kasi feeling ko, pag kami nagtatrabaho sa gobyerno, ginagawa naming personal yung mga bagay-bagay. At least nakikita namin paano nagwe-work or di nagwe-work yung system. Naka-immerse kayo. Naka-immerse, exactly. Naka-immerse. Gusto ko yung salitang yan bilang dating community organizer. So, naka-immerse kami, nakikita namin anong nagwe-work, ano naman ang hindi nagwe-work, at marami-rami pa yun. So, mas may incentive kami, at kasama ako na, edi gumawa tayo ng solusyon. Kasi naranasan natin either yung bagal, or yung delay, or yung corruption. Hassle eh. Parang nakakainis, at hindi deserve ng mamamayan, hindi deserve ng tao. So, habang kami nandito, nagtatrabaho sa gobyerno, dapat lang gumawa kami ng mga solusyon. So, kumusta na ang puso ni Senadora Risa? Happy naman po. So, meron na po bang nagpapaligaya sa inyo? Meron naman po. Curious sila sasabi. Ganon. Sino kaya yun? Hindi, kasi syempre, matagal na rin naman. No? Deserve mo naman yun. Opo, deserve naman nating lahat. Opo. So, paano nyo po pinakilala o ipinaramdam sa mga anak nyo na walang nabago, ha? Oo, ay essential yun. Paano Pinakilala ko sila sa isa't isa. Tapos, nag-get to know each other sila. Yung isa, nag-inuman sila. Yung iba, magkakasama kami out of town. Yung isa, ayun, touring na older male figure sa buhay niya. So, happy naman. Essential yun. Hindi pwedeng hindi sila magkasundo. Para sa akin, bilang mama. Yeah. Kayo po ba yung tipo na pag hindi kasundo na anak ko, ayaw ko natin? Malungkot man kung gano'n ang nangyari, hindi talaga pwede, di ba? Kasi anak ko sila eh. Tanggap naman po nila yan. Yes. Pero ano po yung narinig yung mga words coming from them na yung assurance na, ma, deserve mo yan. Gano'n ka-explicit na you deserve good love. Yan. Tapos yung magandang pagtingin nila sa kanya. Magandang opinion nila sa kanya. Maganda yung tratuhan nila sa isa't isa. At naging batas na yung solo parent. Yes. Yung Expanded Solo Parents Welfare Act. Yes. Paano nyo po palalakasin yung mga solo parents na tulad ninyo? Correct. Well, sa mga kapwa ko solo parents, dahil sila rin at yung mga organisasyon nila at yung mga federasyon nila, ang katrabaho ko para buuin itong batas na ito. Ngayon, na ipanalo nating maging batas, gamitin nyo talaga, pakinabangan yung batas na ito. Ito po ay may 1,000 pesos monthly subsidy sa mga minimum wage earning solo parents. Ito po ay may 10% discount sa mga gamot, vitamins, other basic needs ng mga anak ng solo parents na 250,000 a year ang sweldo at 6 years old pababa ang mga anak. Ito ay may priority sa mga government housing programs, priority sa scholarships sa mga bata at pati solo parents mula elementary hanggang tertiary. Ito po ay may automatic coverage sa PhilHealth. So, sponsored member na ang solo parent. Hindi na kailangang magbayad ng premium sa PhilHealth. So, marami-raming mga benepisyo. So, gamit
gamit itong Expanded Solo Parents Welfare Act at marami pang iba. At yung mutual support natin sa isa't isa bilang solo parents. I mean, okay lang na umiyak kasi may mga araw talaga na nakakaiyak. Pero sabi nga, nakaguhit sa palad natin kung ano man ang nangyari para naging solo parent tayo. Pero andyan pa rin yung mga anak natin. At hindi lang responsibilidad natin, pero responsibilidad nga, inspirasyon din para tayo ay magpatuloy hanggang mairaos sila. So, go lang. Kaya natin yan. Kaya nyo yan. And balang araw, darating yung panahon na okay na lahat ng mga anak natin and marirealize natin worth it talaga. Kaya pala.